Day 3 ng paggagawa natin ng treehouse. Let's go! Gagawa tayo ng bahay ni Tarzan! Hinakot at kinabit na nga pala guys namin yung mga kahoy na gagamitin natin dito sa ating treehouse. At hindi rin talaga biro gumawa guys ng treehouse, lalong lalo na itong pangatlong araw dahil wala pa kaming tinatapakan at wala kami masyado makapitan habang ginagawa namin to. Kaya samahan nyo kami guys sa day 3. What's up mga kanapadaan lang, para nga pala maaga kami makapagsimula dito ng mga kaibigan ko. Dito na nga pala kami natulog sa palaisdaan at hindi pa nga guys namin natiklop dyan yung tent na tinulugan namin. Tapos ayan, nagkape muna rin kami. Ngayong araw nga pala guys, ang pangatlong araw na ng paggagawa natin ng project treehouse natin dito sa puno. At sa mga nag-aabang nga pala guys nito araw-araw ay maraming salamat po. Pakilike sana guys ng video na to at kung pwede pakishare na rin, malaking tulong na yon. Kumuha nga guys kami ng ilang perasong kahoy dito na gagawin guys naming base nitong ating treehouse. Pero ang gagamitin guys namin pantukod o mga haligi dito ay mga kawayan guys na matatanda na, yung matitigas. Mas matibay kasi guys yung mga kawayan kesa sa kahoy na pantukod. Day 3 ng paggagawa natin ng treehouse. Let's go! Kaya ako nga pala guys nasabi na mas matibay pantukod yung mga kawayan kesa dito sa mga kahoy. Dahil nga pala guys, pag kahoy ang ginamit natin pantukod dyan tapos nakalapat siya dyan sa tubig na yan ay pinapasukan nga pala o kinakain niya ng mga tambilok guys. Pero ang kaibahan naman guys ng kawayan pag yun ang ginamit natin pantukod ay hindi nga pala guys siya kinakabitan ng mga tambilok at mga talaba lang guys yung kumakabit sa kanya, kaya meron pa tayong mapufood trip. Bali nga guys yung mga kahoy na kinuha natin dito ay eto nga pala guys ang gagawin natin base o pinakam-box dito sa taas ng ating treehouse. Eto nga pala guys yung pinakamahirap na part sa paggagawa ng treehouse, yung nagsisimula guys kayo ng base at wala pa kayong matapakan o makapitan man lang. Nakakaapiki talaga guys gumalaw dito, baka maya maya ay mahulog kami dito. Pero kahit na mahirap guys ay syempre gagawa natin ng paraan yan, kaya gumagamit guys kami ng lube dito para maalalayan yung mga pinapako naming kahoy. Buti na nga lang guys at tubig itong baba ng ginagawa nating treehouse, kasi pag nalaglag guys tayo dito ay diretso paliligo na lang. At sa mga gusto nga pala guys magpa-shoutout sa video na to, may comment lang kayo dyan guys kung mga taga saan kayo para may shoutout na rin natin. Medyo malaki nga guys itong puno na pagdidikitan natin dito sa gagawin nating treehouse. At hindi lang yun guys, napakaganda rin talaga ng view dito. Tingnan nyo naman, kitang kita talaga yung buong paligid. Gagawa tayo ng bahay ni Tarzan! Sobrang nahihirapan talaga kaming gumawa dito ng treehouse ngayong araw guys dahil talagang napakahirap magsimula. Dahil nga guys madalas rin kami nagkakamera do sa taas ng puno, ay ako na nga pala guys yung nagkakamera muna sa aming grupo. Wala kasi guys yung kapatid ko. Mahirap kasi guys mag-aakyat dito sa puno at napakadelikado pa rin guys pag nalaglag yung cellphone natin dito sa tubig alat guys, paniguradong sirato. Pasensya na kayo guys, medyo nabubulol ako. Pagod na rin kasi talaga ako sa maghapon. Talagang pinilit ko na lang i-upload tong video na to para makita nyo guys yung progress ng ating treehouse. Kung mapapansin nyo guys ay unti-unti na nga palang nagkakahubog o nagkakahulma yung ginagawa natin dito. At gaya nga guys ng sinabi ko, dahil nahihirapan kami kanina ay gumamit nga pala kami dito ng lubid. Medyo mataas nga pala guys yung pwesto natin dito. Sana lang hindi tayo malaglag dun sa bangka. Habang nagkakamera nga guys ako dito sa mga kaibigan ko, syempre kailangan ko rin talaga ditong maghawak at tumulong. At dumating na nga pala guys yung tropa naming karpentero, muntikan ko nang malimutan. Si Jeric nga pala guys yung gumagawa nito at siya talaga yung nag-iisip kung anong design dito sa treehouse namin. Ang trabaho kasi guys talaga niyang tropa namin si Jeric ay gumagawa talaga siya ng mga bahay at mga kubo. Madalas nga lang guys siyang hindi nakakasama sa vlog namin kasi taga dun guys sa bundok o sa bukid ni Lula yan si Jeric. Pag pumupunta lang guys kami doon sa bukid ng lola ko ay saka lang namin siya nakakasama, pero ngayon guys ay sinamahan niya tayong gumawa ng napakagandang treehouse. Kaya sana guys maging successful at ingatan tayo ni Lord dito sa mga ginagawa natin dahil napakadelikado rin talaga nito. Eto nga pala guys yung si Jeric, ayan yung tinutukoy ko sa inyo guys, napakagaling niyang gumawa ng mga bahay. Wala na guys sukatan, talagang pantay na pantay kahit hindi milimetro. Guys, medyo malapit na kami matapos dito sa base ng treehouse natin. So diretso pa rin tayo. Meron nga pala guys kaming metro dito pero hindi namin guys sinagamit yan at ang ginagamit namin ay tantyameter. Bali nga guys dito sa punto na to ay natapos na namin yung box nitong pinakang base ng treehouse natin. Dadagdagan na nga lang pala guys natin yan sa mga susunod na araw ng napakaraming mga tukod na kawayan. Wala pa kasi guys yung mga order naming kawayan at talagang dadamihan guys namin ng tukod dyan kasi pag may mga bumisita dyan na ibang mga followers at mga tropa namin ay baka mag-iba guys ay nakakahiya naman. Sa ngayon kasi guys ay base muna ang ginagawa namin dito at pag dumating na lang yung mga kahoy, yung mga kailangan namin gamitin dito ay saka namin papatibayin yan. Nakakatatlong araw pa nga lang guys tayo
ng paggagawa dito sa Project Treehouse natin. Pero okay na rin guys, nakikita na rin natin yung progress. Pero syempre ang pinakamasayang part dito guys ay nakikita mong kasama mo yung mga kaibigan mo sa paggagawa mo dito sa treehouse. Hindi na nga pala guys namin na ipakita sa inyo nung kumain kami ng tanghalian kanina dahil sobrang pagod na rin guys at napakagutom na kaya kumain na muna kami. Gumamit rin nga pala guys kami ng mga nylon dito para masiguradong pantay guys yung lalagyan ng sahig dito sa treehouse natin. Para naman guys pag nag-overnight tayo dito hindi sumakit yung likod natin dahil ukab-ukab o liko-liko yung sahig nito. At baka meron guys kayong mga suggestion o kailangan idagdag dito sa treehouse natin ay mag-comment nga pala kayo sa video na to para syempre guys makatulong na rin kayo sa paggagawa at pag-iisip natin itong treehouse. Kung meron lang naman guys kayong suggestion tungkol sa mga dadagdag o mga pwede nating baguhin dito sa ginagawa nating Project Treehouse. At eto nga guys yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung mapapansin nyo isang tukod, 2 hanggang 3 tukod pa lang guys yung nandito sa treehouse natin. Parating pa lang kasi guys yung mga kawayan na gagamitin natin dyan, talagang tatadda din natin ng tukod dyan para mas matibay talaga. At ang pinakang style nga pala guys ng treehouse natin dito ay dun nga pala sa kabilang dulo na yun yung pinakang upuan na parang pa-box guys. Tapos ito guys meron siyang terrace na pa letter L. Hindi ko nga guys masyadong mapaliwanag sa inyo na maayos pero makikita nyo guys to basta abangan nyo lang yung mga upload at yung mga update namin dito sa treehouse. Basta ang promise ko sa inyo guys ay pagagandahin natin to. At tingnan nyo naman guys, natapos na nga pala kami sa paggagawa ng base natin dito. Eto nga pala guys yung mga natapos at pinaghirapan natin ngayong araw. Sulit din naman guys yung maghapon dahil hindi rin dito umulan. Kaya sana guys abangan nyo yung day 4 at mga susunod pa nating mga adventure sa paggagawa natin ng treehouse na to. At pag natapos to guys, pipinturahan natin at dito rin tayo magpo-food trip. Kaya kita-kits na lang bukas ulit guys.